Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Bag-ong himugso nga batang babay nakaplagan sa mga residente sa kasagbutang bahin sa Tagum City. Taxi operator sa Davao City pahamtangan og penalty sa LTFRB 11 human gipanaog sa iyang taxi driver ang mag-inahang pasahero. Taxi driver gisuspindi sa operator. Kapin 36,000 ka konsumante apektado sa sobra semana na nga power outage sa Siargao Island. Mabulokong Christmas lights and symbols masaksihan sa Cagayan de Oro City Hall o Gaston Park. Human giablihan ang Symphony of Lights. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka gituohang bag-ong himugso nga batang babay ang nakaplagan sa kasagbutang bahin sa Tagum City. Dinhi sa kasagbutan nga daplin sa karsada sa Purok 11C, Barangay San Miguel, Tagum City, nakaplagan ang bata nga way tapot sa lawas. Gituhang bag-ong himugso pa ang batang babae kay wala pa matanggal ang umbilical cord niini. Dali kini gikuha sa video uploader nga si Jonah ug giputos sa panapton ang bata. Sa karon luwas na matud pa ang baby ug ana-ana sa City Social Welfare and Development Office. Ginaimbestigahan na sa Tagum City Police kung kinsa ang mga ginikanan sa bata ug kinsa ang nagbili niini sa lugar. Nakatakdang pahamtangan og silot sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 ang operator sa taxi driver sa Davao City nga nagpanaog og pasahero tungod wala sila magkasinabot sa pasahero kalabot sa ruta nga agian. Anay report ni Argil Relator. Gipatawag sa buhatan sa Davao City Transport and Traffic Management Office ang taxi driver kinsa gireklamo sa usa ka pasahero tungod sa pagdumili matud pa niini nga ihatod ang pasahero sa iyang destinasyon. Pinaagi sa post sa social media, gisaysay sa pasahero kinsa usa ka inahan ug dunay dala nga baby nga nadismaya siya kay dili motuman ang taxi driver sa iyang gusto nga agian nga dalan kay sumala daw sa driver bugat ang traffic sa maong lugar. Ang resulta, gipakanaog siya og ang iyang baby sa taxi driver nga ulan pagayod ni adtong panahona. Nabilin pa daw sa taxi ang cellphone sa iyang anak kinsa kauban sab niya. Sa pag-atubang sa maong taxi driver, giangkon matud pa sa driver nga wala gayud sila nagkasinabot sa pasahero ug doon na gayud siya ay kalapasan. Nauli na sab ang nabilin nga cellphone. Katungod man gyud sa pasahero, kung asa niya gusto mo agi kay kabalo man siya unsay sitwasyon sa Davao City. So kadto sila nag-insist man kutong driver nga dili siya gusto mo balik kadto sa Tulip kuno kay traffic kayo. Gusto niya sa kuan lang sa Matina Playa. Pero wa siya kabalong gikan sa Phyllis kung asa dapit nagsakay itong pasahero is pwede siya mo right turn padulong na sa Dumalag. Nag-atubang nasab sa buhatan sa LTFRB 11 ang maong driver ug pasahero. Wala gayud matud pa sila magkasinabot kung asa ang rutang agian. Apan klaro matud pa ang kalapasan sa taxi driver. Today there was really a denial of conveying the passenger from their origin to the destination. Sa pagkakaroon Jill naa sa atong legal division ang maong reklamo and definitely within the week na imugawas nga penalty sa maong operator kaya ang operator man ang ato ang penalize kay wala man may cloud sa driver. Gisuspende na sab matud pa sa operator ang maong taxi driver. Nakatakda sab nga isyuhan sa LTO ug show cause order ang driver ug operator sa taxi tungod sa hitabo. Karong holiday season nga busy na kaayo ang kadalanan, pahimangno sa LTFRB 11 nga tumanon ang balaod ug patasan ang pasensya labi na sa traffic. Ang ako lang hangyo sa mga drivers na dili neto himuong rason ang traffic nga mo'y pagbalibad sa atong mga pasahero kay obligasyon gyud nato na isip po sa public utility vehicle driver. Ang ato pong mga pasahero mag-igmat punta no, mag-igmat kay usahay adunay mga tungod sa kabisi sa panahon na ay mga bilin atong butang nga usahay ang atong mga
masanginlan ang driver apan wa kahibaw nga ang nagsunod ay nga pasahero mo'y nakapunit sa itong gamit. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Karong 16 days na lang, Pasko na, di gyud mapungan ang wala og tuo nga handa og Christmas parties. Busa tambag sa health experts, kanunay hunahunaon ang pagkaon og sakto og healthy aron malayo sa sakit. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, kinahanglan matod pa nga in moderation ang tanan labi na sa pagkaon, ingon man pag-inom aron nga ma-maintaino ang healthy lifestyle, ingon man malayo sa mga sakit sama sa kining mga non-communicable diseases. Inay kabundok nga klase-klaseng pagkaon sa usa ka plato. Pinggang Pinoy ang gikampanya karon sa otoridad, labi na karong wala og tuo ang ginatambungan nga parties. Sa plato, dapat one of that should consist of fruits and vegetables, 1/4 should consist of carbohydrates, which is the rice, and 1/4 consists of a meat or a fish. Nabantayan man gud sa mga pampublikong ospital sa Davao Region nga nagasakasab ang census sa non-communicable diseases sama sa hypertension, diabetes ug stroke nga resulta matud pa sa dili healthy nga lifestyle human sa pagsaulog sa Pasko ug bag-ong tuig. Wala man matud pa ginabawal ang pagkaon ug mga makapanglaway gayod nga mga handa. Ingon man ang panagsa ug in moderation nga pag-inom ug alcoholic beverages. Alcohol consumption, no, kanang mag-inom-inom, unya usahay nakita na pud nato nga dili pud balanse ang atong gikaon, no. Naatay mga unhealthy meals, so kini atong pagabantayan. Sulti nila palang bitaw kanang karon lang bitaw ni ang problema kung matsambahan ka ba, no, matsambahan ka, so mo nang problema karon. So ang exercise dapat all year round yun na siya for that kay if you exercise ma-burn ang imong gikaon, burn imong fats, no. Sa mga magwalwal, sa mga panagtapok, magbantay tungod dako ang posibilidad nga magka-fatty liver. If you drink alcoholic beverage, within 2 weeks, fatty liver na ang ultrasound. So, 2 weeks ang atong lag time, it will already reflect in our system. Let's try to innovate our preparation sa Noche Buena o sa Medianoche that a bit healthier for us. And para sa mga celebration, sa mga party, those who drinks alcoholic beverage, be sure to be responsible in drinking. Sara, gawa sa pagkaon o kini mga healthy nga pagkaon, kinahanglan partneran kini og pag-ehersisyo. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Nagpaigay ng Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Region 10 og surprise random drug test sa mga personay sa Bureau of Jail Management and Penology o mga person deprived of liberty sa male ug female dormitory sa city jails. Ano yung report? Gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA Region 10 ang surprise random drug test sa PDLs sa male o female dormitory sa Cagayan de Oro City Jail sa Barangay Lumbia. Nakipsab sa gipailawom sa mong drug test ang mga personahe sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP. Matod sa PDEA, nga dili lang sa Cagayan de Oro City Jail nila kini ginahimo, lakip na sa nagkadayan jail dormitories sa tibuok rehiyon. Sa regular, hindi lang naman dito sa Cagayan de Oro, Sir Cyril, pati sa Bukidnon, Misamis Oriental, Lanao del Norte, and Camiguing, and Misamis Occidental, regular na ginagawa nila. At laging nandun kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency at pinapasok yung mga iba't ibang facilities sa kanilang nasasakupan. Kasama, of course, yung K9 o narcotic dogs. Wala sab matud pay na recover ng mga illegal nga droga ang PDEA sa mga selda. So far, sa mga report sa akin ng mga provincial officer ko, ay wala mang nagpa-positive sa loob ng kulungan. Mga ibang mga kagamitan ang nadidiscover, pero sa illegal drugs ay negative. Gikalipay sab sa PDEA nga walay nagpositibo sa illegal nga droga sa gihimong drug test.
Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Human gipailawom sa state of calamity ang Siargao ug Bukas Grande Island sa Surigao del Norte tungod sa sobra semana na nga walay kuryente. Mupalit ang Surigao del Norte Provincial Government og generator sets alang sa 134 ka barangay nga apektado. Ani ang report ni John D. Esteban. Sa uwahing anunsyo sa Siargao Electric Cooperative Incorporated o Siarelco as of December 10, wala pa gyud nakita kung asa nga bahin sa submarine cable ang guba nga mo'y hinungdan sa sobra semana na nga power outage sa Siargao Island o Bukas Grande Islands sa Surigao del Norte. Gani gipailawom na kini sa state of calamity. Kapin 36,000 household wa pailabot ang mga establishmento ang apektado sa maong power outage nga nagsugod niadtong December 1 tungod sa naguba nga submarine cable. Sa interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao, sa Surigao del Norte Provincial Communications and Public Information Office, kuhaan ang 26 million pesos nga Quick Response Fund alang sa pagpalit og generator set. Tag-usa ang 134 affected barangays sa Siargao. Hinuon gilaumang mahatod adlaw Miyerkules, December 11, ang 4.4 megawatts nga modular generator set gikan Lanao del Norte. Duna sa ilaing 8 megawatts modular generator set gikan sa Aneco ang laumang i-deploy sa isla sa December 18 ug dugang 4 megawatts sa December 20. Anaa sa kapin, 16.4 megawatts ang laumang musupply og kuryente sa naasoing isla samtang ginaayo ang guba sa tinubdan sa kuryente. I-schedule na lang ang generator set sa mga apektadong munisipyo. Let's say, for example, magkakalapit na grid ang General Luna, Pilar, and then Dapa, and then another municipality siguro, Del Carmen, ganyan. For 6 hours muna sila, then mamamatay, 6 hours naman dun sa 4 other municipalities, public na 6 hours. Parang ganyan po yung rotation niya. Nanginahanglan pasab daw sila og dugang technical expert nga mo-dive sa ilawom sa dagat aron masuta kung unsa ang guba sa submarine cable. Ilabi pa nga kusog ang sulog sa ilawom kay amihan. Yung Siarelco pa lang po kasi yung technical experts that came in, and we are really hoping for more input from the national government also. May mga moves na pong gagawin ng provincial government soon para po makakuha tayo ng additional technical experts. Nabalakan na sab sila kay samtang nagkadugay ang problema, nagkadakusab ang lugi sa Siargao kay apektado ang turismo. Mga travelers na who are backpacking, kasi most of them prefer to stay in homestays, and not all homestays have gensets or access to gensets. Isang luxury resort lang po at ang kaya talaga ng 24 hours kasi 2-3 yung standby gensets nila. But yung ibang resort, even if they have gensets, pinapatay sa every 4 hours kasi kailangan mong ipahinga yan eh. Nag-issue na sab ang DTI og price freeze sa mga basic necessities sa Siargao aron dili magpatuyang og pataas sa presyo ang mga negosyante. Ako si John D. Esteban. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ginuso ang usa ka resolusyon sa Panabo City, Davao del Norte aron pa imbestigahan sa Kamara ang nadiskubrehang operasyon sa Pogo sa Barangay Manay. Ano ang report ni John D. Esteban. Miduso si Panabo City Vice Mayor Gregorio Duhali og resolusyon aron pa imbestigahan sa Kamara ang nadiskubrehang Pogo operation sa syudad niadtong December 6 sa Barangay Manay. Nasayra ni nga mag-upat ka bulan na kining naga-operate. Sa naasoing operasyon, ginakop ang mga giingong Pogo workers. 55 ang Chinese, 3 ang Malaysian ug 1 ka Pilipino. Gika-alarma sab daw sa Vice Mayor ang posibleng kalambigitan sa government officials sa maong operasyon. Kayumduman nga miingon ang National Bureau of Investigation Region 11 nga ginalantaw nila nga dunay government officials nga posibleng protektor sa Pogo operation sa syudad. Atong gipundina ang maong existence
sa pugo operation nga ni sa atong pinalanggang syudad sa Panabo. Kita pod ni Duso ug usa ka resolusyon address ngadto sa liderato sa Kamara na imbestigahan gayud kining operasyon kay gibawal man jud kani karong pugo operation. Samtang sa bahin ni Panabo City Mayor Jose Relampagos, nagkorte si Cole daw ang tag-iya sa warehouse ug ang giparangid operasyon sa warehouse sa mga plastik. Wala ko'y pagsupak sa pagdako pa ng ano. Kaya ilang panangin sa kuwang ipanguha mong license para ang inyong maplastar ang inyong negosyo. Kaya ilang panangin sa kuwa is warehouse. Samtang nakapasang at nasab ang NBI ug patong-patong nga mga kaso batok sa mga nadakpan. We filed syndicated stapa, illegal gambling. Both of these cases are in relation to cybercrime. Most of this pogo meron niyang kasaling scam, no? Nang-scam sila sa not to our citizens but to other countries like China. Ginapaabot na lang po daw nila nga mag-grant ang ilahang request sa korte nga search warrant. Ang purpose natin doon is makuha yung mga computers, ma-search natin yung kung ano yung what's inside, no? Definitely kung anong mga laman nun, yun yung gagamitin natin as additional evidence doon sa kaso nating na-file. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Jandy Esteban. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Usa ka pawikan nga nangitlog ang nadiskubrihan sa mga residente sa usa ka baybayon sa Salay, Misamis Oriental. Mga residente nagtinabangay sa pagbantay sa mga itlog aron dili kini matandog. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikaguptan sa mga residente sa barangay Inubulan, Salay, Misamis Oriental, kining usa ka pawikan nga nabanla sa baybayon sa lugar. Sumala sa uploader sa video nga si Gio Binet nga pasado alas 8 sa gabi adlawng Domingo dihang nakita sa usa ka bata ang maong pawikan nga ana sa baybay. Ang maong pawikan nangita diay og lugar aron maitlugan niini. Pag-abot og mga 10:30 humana siya panganak sir, nabantayan na mo nga luya kay ang pawikan. Then magkabalas-balas iyang mata, murag di na siya kita. So mo to nakahuna-una ko nga kuwag tubig sa dagat, yabaan. Among giliguan siya dayon mura siya nahimasmasan. Dugang ni Gio nga gibana-banaang motimbang og 70 kilos ang maong green sea turtle nga adunay 12 hangtod 15 ka mga itlog. Sa karon ginabantayan kini sa mga residente sa lugar aron dili mahilabtan. Hinuon paghuman sa pipila ka oras, mibalik ra kuno sa dagat ang maong pawikan. Dili lang kuno pawikan ang nakita sa ilang lugar karong simanaha, kundi lakip kuno mga dagkong isda. Pagtuo ni Gio nga kini tungod sa kalimpyo sa kadagatan sa Salay. Naay ato ang shark diha. Og whale shark karon ang sighting diha nga karon nga week ga agi-agi diha. Og ang kana mong gyud nga area gyud is very rich in fish. Fish, squid, rich gyud kay na siya kay channel man na siya sa Kamigin. Gipaningkamutan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources apan subay sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ginabawal ang pagdakop, pagbaligya, ingon man paghupot sa susamang mananap. Di gyud nato hilabtan, dili nato patyon kay naani kaso. Og atog yung alagaan kay endangered species na sila. Kita na lang gyud mga tao ang maka-conserve ana nila nga di na mahurot. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Halos 3 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa otoridad human giabandona sa mga suspetsado sa baybayon sa Maasim, Sarangani. Daling gibiyaan matud pa sa di pamasutang mga suspetsado kining kinarton nga smuggled nga sigarilyo sa baybayon sa barangay Kamanga, Maasim, Sarangani niadtong Domingo alas 9 sa gabi. Kinuhuman na timbrahan matud pa sa maong mga sospek ang mga butay nga mga operatiba sa maong lugar. Nasakmit sa kapulisan ang ganahan sa 53 ka karton nga mo kantidad og halos 3 million pesos. Amo mga sigarilyo gikustudiya na sa Maasim Police. Matod sa Sarangani Police Provincial Office, giandam na ang kasong violation sa Tariff and Customs Code of the Philippines batok sa maong mga sospek nga padayon pang ginapangita.
15 ka mga baka pangdaro ang gipangapod-apod sa City Agriculture Office sa El Salvador City sa mga napiling tobacco farmers sa syudad. Sa ikalawang hugna sa Cattle Dispersing Program sa City Agriculture Office sa El Salvador City, laing 15 na sab ka mga baka ang ilang gipangapod-apod sa 15 ka mga tobacco farmers sa syudad. Tumong sa programa nga matabangan ang mga mag-uuma sa tabako sa syudad, ilabi pa sa ilang land preparation tungod magamit nila kini sa ilang pagdaro sa umahan ug dili na kinahanglan pang mubayad. Gawas sa pagdaro duna sab kunoy mugiya sa mga mag-uuma alang sa pagpadaghan sa maong mga baka aron masustain ang cattle population sa syudad. Lauhan pa kuno ang laing mga batch sa Cattle Dispersing Program sa syudad. Laing mga estudyante na sab ang nakadawat og libreng prescription eyeglasses. Sila ang nagikan sa Dato Salumay Elementary School ug Kibalang Elementary School sa Marilog District, Davao City. Kini pinaagi sa programa sa GMA Network sa pagpanguna sa Super Radio Davao nga mao ang Better Vision for Better Education Project nga gipahigayon ni atong Biyernes, Disyembre 6. Sa mensahe ni Andro Perraquizo, ang principal sa Dato Salumay Elementary School, iyang gipadayag ang pagpasalamat sa proyekto tungod gihatagan og pagtagad ang edukasyon sa mga estudyante. Gibutiag ni Christian de los Reyes, ang president sa Ladian branch sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, nga padayon ang ilang simbahan sa pagkitambayayong sa nagkadiyang grupo aron mohatod og tabang ilabi na sa mga nanginahanglan. Atol sa aktibidad, gipasabot ni Dr. Lionel Jonela Caigas, ang optometrist sa ProSight Optical Incorporated, ang importansya sa pag-atiman sa mata o pag-amping sa antipara. Una, midawat ang mga estudyante sa ilang prescription eyeglasses, niagi sila sa komprehensibong eye check-up sa milabay nga bulan. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mabulokong Gaston Park o Cagayan de Oro City Hall ang masaksihan sa mga Cagayanon nga mula ag sa lugar. Human gisugdan na ang Symphony of Lights. Timailhan sab kini nga nagsugod na ang Pasko de Oro 2024. Ani ang report. Bibo og puno sa Christmas lights nga Cagayan de Oro City Hall o Gaston Park ang motimbaya sa mga mobisita sa lugar. Kini human gisugdan na sa Cagayan de Oro City LGU ang Symphony of Lights o ang pagpasiga sa mga nagkadaiyang suga palibot sa City Hall o Gaston Park nga gapakita sa nagkadaiyang Christmas symbols. Matod sa LGU, nakasentro ang mensahe sa kasaulugan sa Kapaskuhan karong tuiga sa gugma, paglaom ug pag-uswag sa syudad nga giilang City of Golden Friendship. Iyang gipakita kanato ang iyang kabililhon sa tanang hukong sa katilingban. Iya kitang gipasabot nga unta sama kaniya aduna kitay maayo mga relasyon sa tanan sa atong katilingban, labi na ang mga katawhan. Gawas sa pagsugod sa Symphony of Lights, gianunsyo sab sa LGU ang mga nagkadiyang aktibidad nga giandam subay sa kasaulugan sa Pasko de Oro 2024. Pipila ni ini ang bangga sa Daigon karong Disyembre 12, Pascorela Competition ug Marching Band Competition karong Disyembre 18. Sa atong mga kalihukan, nga unta ang tanan natong kalihukan, nakasubay sa kaayo sa atong Ginoo ug adunay paghatag ug bili sa panaghiusa ug pagtinabangay alang sa usa ka katuyuan nga mao ang paglambo ug ang hingpit nga kalambuan nga naa kauban ang katawhan. Natapos ang programa, pinaagi sa usa ka mabulokon nga fireworks display nga giandam sa LGU nga giatangan sa mga Cagayanon. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Tapatan na sa The Clash 2024 karong Sabado kung asa mag-atbang na ang Final Four Clashers. Sila ang power biritero sa Bicol nga si Alfred Bogabil, Pride vocalista gikan Zambales nga si Angel D, Laguna's trending streamer Chloe Redondo ug ang soulful Gen Z sa Las Piñas nga si Naya Ambi.
Napa-throwback sab sila sa ilang class journey kung asa nahimong construction worker, waiter, kargador samtang college student si Alfred. Proud member sa LGBTQIA community si Angel D nga naglisod og out ilabi na sa iyang pamilya. Daghang singing competition sab ang giapila ni Chloe apan wa kini miundang. Ug ang pinakabatang Final Four clasher nga sinaya buotabangan ang ilang simbahan kung makadaog. Sa Sabado may bawa na kung kinsa kang Alfred, Angel, Chloe ug Naya ang mahimong grand champion sa The Clash ug muuli og 1 million pesos, house and lot ug mahimong contract artist sa Sparkle GMA Artist Center. Liparin mo ang hangganan ng langit. Walk on with hope, hope in your heart. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Ako'y lilipat at ang lahat makakakita. Never could have made it, I would have lost you, Lord. But now I see how you were there for me. Mga market vendor ug mga residente nga nagpalibot sa Cogon Public Market ang nakabenepisyo sa libreng serbisyo medikal nga gidalit sa Cagayan de Oro City Health Office. Gatusan ka mga market vendor o mga residente sa 11 ka mga barangay nga nagpalibot sa Cogon Public Market ang nakabenepisyo sa libreng medikal nga gidalit sa Cagayan de Oro City Health Office. Libre ang check-up ug duna say tambal nga ihatag. Duna say PhilHealth registration alang sa mga dili pa miyembro. Libre sabang pagpaibot og ngipon ug duna say City Legal Office nga naghatag og libreng legal consultation. Mga kapuso, 14 kaadlaw na lang, una ang Pasko. Mao kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.